Okay, in today's episode, we're going to talk about time restricted eating or intermittent fasting, which is mga kapatid, ito na po yung nauuso ngayon. Kung gusto po natin magkaroon na o ma-optimize po natin ating kalusugan, ito po yung dapat nating gawin. Diabetic ka man o mataas ang kolesterol, meron pa ring pag-asa para po ay gumaling ang ating kalusugan. Ito na po yung mga kapatid, nabubulol pa tayo. Ito na po yung nauuso sa ngayon, ang intermittent fasting or kilala nating fasting. So, balikan po natin ang nakaraan. In ancient times, mga kapatid, fasting was practiced by various civilizations, including the Greeks, Romans, and Egyptians. It was often used as a way to cleanse the body, improve mental clarity, and enhance spiritual experiences. So, biblically speaking, meron na pong nag-exist na po ang fasting dati pa. Religious fasting has been an integral part of many faiths such as Christianity, Islam, Judaism, and Buddhism, where believers abstain from food and drink to demonstrate their devotion, practice self discipline, and develop empathy for the less fortunate. Modern research has begun to explore the potential health benefits of fasting, and the findings have been intriguing. Studies have shown that fasting can help the weight loss, improve insulin sensitivity, reduce inflammation, and increase longevity. So, in ancient times, gaya po ng nabasa natin kanina, practice na po ang fasting. There are other philosophers nga eh. If you do your own research, sabi nila na ang kanilang mga estudyante, hindi nila pinapakain. Fina-fasting po nila kasi mas active yung isip nun at mas focus po sila compare sa naging traditional na eat your breakfast kasi sabi nga nila, sabi sa atin na the most important meal of the day is breakfast. So in this intermittent fasting, ibe-break niya po yung ano na yon, yung rule o yung status quo na na-implant sa atin. Kasi mga kababayan, ginagawa ko na rin po itong intermittent fasting because nung nagpa-laboratory ako and I found out na hindi naman ako diabetic but mas mataas yung bad cholesterol ko compare sa good cholesterol or sa total cholesterol count mataas ang aking cholesterol level. Kaya nung nag-research ako para hindi muna mag-take ng medication o yung synthetic drug, I came across with this intermittent fasting. And through my own research, kagaya ngayon marami ng information na bibigay sa atin sa internet and YouTube in this particular practice, yung fasting na ito. At marami siyang benefits sa atin. Fasting has also been found to stimulate a process called autophagy, whereby cells break down and recycle damaged components, potentially leading to improved cellular function and overall health. Sa sa ibang bansa, ang pronunciation nila sa word na ito, autophagy. So kahit di naman sa ating mga Pilipino, pa-pronounce natin as autophagy. Pero sa in American Standard Language or Pronunciation, autophagy. Parang ganun eh. Parang autophagy. Anyway, i-google nyo na lang kung paano yung pronunciation. Isa pa rin naman ang ibig sabihin nun eh. So mga kapatid, o mga kababayan, no, lalo na sa panahon natin ngayon, sa ating mga Pilipino. Tignan muna natin itong article na ito. Punta muna tayo sa internet. Basahin lang natin ito. So this article was done last year, January 28, 2023. Kay Pastor Joey Umali. Basahin po natin yung article niya. Obesity, lumalalang problema. Kahit saan naman yung mga kapatid eh. Pansinin natin kahit mga ating kapulisan ngayon, 'di ba? Sa lahat ng klase ng propesyon, hindi lang kapulisan. Kahit sa mga empleyado,
kahit sa mga bata. Noong ako'y nasa high school, payatot ang tukso sa akin ng mga kaklase kong matataba. Inggit na inggit ako sa kanila sapagkat ang akala ko ang pagiging mataba ay nangangahulugan ng pagiging malusog. Marami sa mga klase kong ito'y maagang binawian ng buhay. Kaya nakaalarma ang resulta ng pinakanghuling survey ng Food and Nutrition Research Institute ng DOST na nagsasabing 27 milyong Pilipino edad 20 pataas ang sobrang taba o obese. Sa buong mundo, tinatayang 800 milyong tao ang obese na nanganganib tamaan ng cardiovascular disease, diabetes at ilang uri ng cancer. Mataas din ang posibilidad na magka-COVID ang taong obese. Dati, ang obese ay problema lang ng mayayamang bansa. Pero ngayon, ito ay problema na rin ng mahihirap na bansa na tulad natin. Ngayon, mayayaman lang ang nagiging obese pero ngayon marami na ring mahihirap ang obese. Totoo po yan mga kapatid. Hindi ako magdi-disagree sa kanya kasi ito po yung reality ng buhay natin. Kahit ngayon, lalo na po sa panahon ngayon na sa cellphone mo lang pwede ka na mag-order ng pagkain, Grab, Foodpanda, kung ano man ang service na pwede nating ma-avail ng pagkain. Talamak na kasi ang pagkain kaliwat kanan. Biruin niyo 'di ba sa ating, naturo po sa atin kumain ng 3 times a day. Pero inaano pa nila 'yan, ina-upgrade pa nila yung 3 times a day na 'yan. Kasi paano kung in between meals, morning o sa breakfast, tapos bago mag-lunch may konting snack pa 'yan. Gano'n din after mag-lunch, siyempre pagkatapos mag-lunch, yun yung tinatawag nating merienda bago maghapunan. So ilan na yun, ilang meals ang nadagdag dun? Dalawa. So tayong mga Pilipino, mahilig tayong kumain ng 5 meals a day. Kaya hindi ano, hindi malabo na maraming obese. Marami talagang obese at isa na ako dun, aminado ako dun. Pero change of diet, change of mindset ang kailangan dito at the same time, hindi lang motivation. The key to change your lifestyle is discipline. Marami ring bata pa lang ay obese na. Ayon sa DOH, ang uri ng pagkaing ibinibigay sa bata sa unang 1,000 araw mula nang siya'y isilang ay kritikal sa magiging kalusugan nito sa kanyang paglaki. Pinangangambahan na kung walang gagawing konkretong hakbang ay aabot sa 40 milyong Pilipino ang magiging obese pagsapit ng 2030. Ang dalawang bagay na sangkot sa obesity ay ang nutrition at physical activities. Total community approach ang kailangan para masolusyonan ang problema. Halimbawa, napapanahon ng gumawa ng mga batas na mag-regulate sa production, marketing at promotion ng mga pagkaing matamis, maalat at sobra sa fats. Hinahanap-hanap ng mga bata ang mga junk food sapagkat ito ang lagi nilang nakikita sa telebisyon at social media. Mangangailangang pukawin ang sense of social responsibility ng mga food manufacturers upang gumawa sila ng mga produktong masustansya. Hindi lamang sana tubo ang kanilang iniisip kundi ang kalusugan ng mamamayang Pilipino. Ito po ang problema dito. Kung iisipin po nila ang kalusugan ng mamamayang Pilipino, wala talaga silang kikitain. Wala silang kikitain. Hihina po ang kanilang tutubuin. Yun po ang katotohanan dito. At base po sa aking research kung ano pa yung mga mas healthy na pagkain, 'di ba? Yung pa yung ginagawa nilang pinipeke. Paano po pinipeke? Ayan maraming ano, kagaya ng ginagawa nilang junk foods. Pinipeke nila yung mga totoong pagkain, whole foods. Bago palikhain ng Diyos ang tao, binigay na ng Diyos ang kailangan nito sa tao. Partikular na prutas at gulay. Kahit na sabihin mo pang juice yan, o sa mga food manufacturers na gumagawa ng juice na aware tayo kung ano-ano yung mga kumpanyang yon. Kung gagawa sila ng ng juice na talagang galing sa totoong prutas, alam naman natin galing sa totoong prutas yon pero hinahaluan po nila. Ayun po ang problema. Hinahaluan nila ng kung ano-anong chemical at sugar.
Tandaan niyo po mga kababayan, asukal po ang papatay sa tao, lalo na ang white sugar. Kaya ang daming diabetic. Hindi lamang sana mga kalsada at tulay ang maging prayoridad ng DPWH at ng local government units, kundi maging ang pagtatayo ng maraming parks kung saan ligtas na makakapag-ehersisyo ang mga mamamayan. Ito po ang problema, hindi po lahat ng tao gusto mag-exercise. Ako po, nung binago ko po yung lifestyle ko, kami ng anak ko sa umaga, tinuturuan ko siya magpa-araw. Kasi lahat ng tao talaga ngayon, nasa bahay na lang. Kaya tignan nyo, ang panahon ngayon sobrang init. Maraming nakakaranas ng ng heat stroke. Isa din yung sa dahilan, hindi sila naaarawan. Napansin ko po yun sa sarili ko. Ginagawa ko rin po yung intermittent fasting. At the same time, yung pagpapaaraw at pag-eehersisyo. Napakalaking tulong ng exercise sa katawan. Wag po natin baliwalain yun. Kahit na 5 to 10 minutes or 15 minutes a day, malaking bagay na yun kahit hindi ka nag-gym. Mindset lang po mga kapatid o mga kababayan, disiplina. Kung gusto pong humaba buhay mo, baguhin mo yung pananaw mo sa buhay. Mag-designate ng mga bike lanes at bantayan ng mga polis ang mga major streets upang ligtas na malakaran ng mga tao. I-regulate ang mga tricycles na isa sa mga dahilan kung bakit naging tamad ang mga tao sa paglalakad kasi dinadala ng tricycle ang pasahero hanggang sa may pintuan ng bahay nito. Kailangang paigtingin ng DepEd ang pagtuturo sa mga bata tungkol sa nutrisyon at physical activities tulad ng sports upang makalikha ng mga batang matatalino at malulusog na bubuo sa isang matatag na republika. Kailangan maglunsad ng Agriculture Department ang programang direkta magdadala sa mga pamilihan ng mga mura at sariwang produktong agrikultural. Mangyayari lang ito kung bubuwagin ang mga gahabang middleman na nagkakapera habang nananatiling mahirap ang mga magsasaka. Totoo po yan. Alam po natin sa ating bansa, mahirap po ang ating mga kababayan magsasaka. Pero tandaan niyo po ito, kung sino pa yung mga hindi mayayaman, tignan to lalo yung mga kababayan natin magsasaka, sila pa yung walang karamdaman. Bakit? Kung titignan niyo po sa YouTube mga kapatid, nakakapagpaaraw sila, pinagpapawisan sila. Sa kanila yung physical activities. Sa kanila. Ang tamang nutrisyon at physical activities ay isa ring paraan ng pagpapangaral sa Diyos tulad ng sinasabi sa unang Korinto 10:31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikakarangal ng Diyos. Ito pa yung problema mga kapatid. No? Kahit sa mga churches or denomination Christian churches ngayon. Well, di ko alam kung sa ibang religion, no? But today's churches hindi po tinuturo ang mga health and healing. Meron po tayong separate channel about uh, topics about health and healing at kung bakit dapat ipangaral din ito sa tao. Kasi Biblia po mismo nagsabi, mga kababayan, kung hindi natin iingatan ang ating templo, katawan na ito, katawang lupang ito na binigay ng Diyos sa atin, dahil ang templo nito, ang katawan nito ay tahanan ng banal na spirito. Ano yung nilalagay nyo dyan? Imbis na yung katawan po na natin dapat ay maging karangalan para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ano po yung nilalagay natin dyan? Mga junk foods, mga basura, asukal, at sobrang alat. Yung mga pagkain na peke, fast food restaurants. Sabi ko na nga, yung mga ngayon, mga kilalang fast food restaurants, tawag ko na nga sa kanila pekeng pagkain, eh. Tapos yung soft drinks, lalo kapag malamig, ang tawag ko na diyon hindi soft drink, malamig na asukal. Maaaring hindi naghahanap ng mabilisang solusyon ang obesity na tulad ng problema sa patuloy na pagtaas ng halaga ng bilihin. Pero kung hindi ito pag-uukulan ng pansin ngayon, baka hindi na natin masolusyonan ang sa haharaping panahon. So, yun na po natapos ang kanyang article. Marami tayong natutunan doon.
So balik po tayo sa ating, presentation. Here are the 10 remarkable benefits and outcomes of fasting that can positively impact your health and well-being. Una, weight loss para po sa mga nagpapabawas ng timbang. Kagaya ko, kaya din po tumaas yung cholesterol ko kasi tumaba talaga ako. Kaya bagay po sa mga nagpapapayat ito. Fasting can help promote weight loss by creating a caloric deficit and increasing fat burning. So dapat yung katawan po natin maging fat burning machine instead of fat storing machine. The body switches from using glucose to ketones as its primary energy source, helping to burn stored fat more efficiently. Pangalawa, improve insulin sensitivity. Fasting can help improve insulin sensitivity, reducing the risk of type 2 diabetes by abstaining from food. The body requires less insulin to maintain stable blood sugar levels, helping to prevent insulin resistance. So napakalaking benefits po nito lalo na sa mga kababayan nating mataas ang sugar o diabetic. Marami naman tayong kilalang mga artista na diabetic din, di ba? Ang kilala ko diyan kilala ko lang si Gary Valenciano. Tapos yung mga kamag-anak o kakilala natin sa opisina. Pangatlo, reduced inflammation. Fasting has been shown to reduce inflammation, which is a key factor in many chronic diseases. By giving the digestive system the body can focus on repairing damaged cells and reducing oxidative stress. Kaapat, increase longevity. Studies have suggested that fasting may help increase lifespan by promoting cellular repair and reducing age-related decline in organ function. Fasting can also help reduce the risk of age-related diseases such as heart disease, cancer, and Alzheimer's. Para ito sa sa mga may edad pwede rin po ito. Pero suggestion ko po para sa mga may matatanda na, um, kumonsulta muna kayo sa mga doctors or medical professions bago nyo po gawin yung mahabaang fasting. Kalima, enhance cognitive function. Fasting has been linked to improve brain health and cognitive function. The production of ketones during fasting can provide an alternative fuel source for the brain, leading to increased mental clarity and focus. Pag naulan na po kasi ng binaburn ang tiyan natin na pagkain, yung katawan mismo natin, yun yung magpo-produce ng ketones para mag-function yung ng tama yung brain natin. Nangyayari po yan pagka fasting at saka prolonged o mahabaang fasting. Ika-anim, boosted immune system. Fasting can help strengthen the immune system by promoting autophagy, the process of cellular recycling and repair. This can lead to the removal of damaged cells, reducing the risk of infections and promoting overall health. 7. Improve gut health o sa ating mga bituka na yan. Fasting can help improve gut health by allowing the digestive system to rest and repair. This can lead to better digestion, reduced inflammation, and a healthier gut microbiome. So ito po ang gagawa ng fasting sa ating katawan. So yung sinasabi po na lang pag natulog po tayo 'di ba ng gabi, for example, kung last meal mo is 6 PM, tapos nagising ka ng morning, hindi ka pagkagising mo, ito yung usual na routine ng isang taong hindi pa nagfa-fasting. O 6, o sabihin natin, ah, last meal niya ay 8 PM, tapos nagising siya ng 8:00 din, kakain agad 'yun.
Yung moment na hindi siya kumain habang tulog siya, yun po yung fasting. Kaya po tinawag na breakfast yun kasi binibreak mo yung fast na ginawa mo nung kinagabihan. So meron ding agenda kung bakit tinawag na breakfast yun mga kababayan. May napanood akong video kay Joe Rogan na yung, breakfast talagang sinadya nila yun o meron silang agenda. Kumbaga para sa ano yun, business. Business yun para mabenta yung kanilang produkto sa western countries sa Amerika. Kasi wala rin mang ano, wala rin namang pagkakaiba walang halos pagkakaiba ang diet nila sa atin 'di ba, sa Pilipinas. Kasi yung mindset natin ilang years din tayong nasakop ng mga kano. Kung titignan niyo po sa history, na-adapt din natin yung iba nilang traditions sa pagkain din. Kaya maraming tao din, maraming Pilipino ang obese gaya ng nabasa nating article kanina. Ikawalo, increase self-discipline. Fasting can help develop self-discipline by teaching individuals to resist the temptation of immediate gratification. This self-discipline can carry over into other areas of life such as exercise, diet, and work. Tama po yun. Hindi lang natin kailangan ng motivation. Kailangan po natin ng motivation para mag-fasting pero the key to successful fasting is discipline. Paano kung wala ka ng motivation? Saan ka nakukuha ng motivation mo? Sa social media, pwede kang humanap din ng motivation. So, sa Facebook, sali ka ng group na intermittent fasting. Pero at the end of the day, mga kapatid o mga kababayan, disiplina mo pa rin sa sarili yan. Gusto mo humaba buhay mo? Gusto mo maalis yung brain fog mo? Gusto mo maging bumaba ang bad cholesterol mo at tumaas yung good cholesterol mo? Gusto mo bumaba ang blood sugar mo? To the point na mag-normalize na siya at umuiwas ka na sa mga medication. Gano'n din sa mga kababayan nating may mga hypertensive or hypertension, high blood. Tignan niyo na lang po yung, resulta nun 'pag ginawa niyo ng consistent. Discipline and consistency, yan po ang kailangan natin. Kasi 'pag sinabi mong fasting ka ng 12 hours, 13, 14 hours, ang pinaka-baseline po ng fasting ay 16 hours. Kung gusto mong ma-maximize yung health mo, 16 hours pataas, hindi ka kakain. Puwede kang uminom ng tubig. Kasyam, enhance spiritual connection. Many religious and spiritual practices incorporate fasting as a way to deepen one's connection to a higher power or inner self. Fasting can help create a sense of mindfulness, allowing individuals to focus on their spiritual growth and self-reflection. On a biblical scale po mga kababayan, kung titignan po natin sa Biblia o i-research nyo na lang, maraming benefits ang fasting lalo na sa Bible. Meron diyan 3-day fasting. Ang ating Panginoon, ang ating Messiah, sa New Testament nag-fasting po siya ng 40 days and 40 nights. Maraming benefits po 'yan. Ika nga, there are things na puwede nating maunawaan at ma-realize. There is more than meets the eye, sabi nga ni Optimus Prime. Ika-10, greater empathy and compassion. Fasting can help foster a greater sense of empathy and compassion for those who experience hunger and food insecurity. By experiencing hunger firsthand, individuals can develop a deeper understanding of the challenges faced by others, leading to increased empathy and the desire to help those in need. So ano daw to, compassion, simpatya mo para sa mga kapuspalad natin mga kababayan, sa mga pulubi na nakikita natin sa kalsada. Actually, sa totoo lang, nung nagkaroon ng pandemya, na-mindset tayo ng media or social media na dapat kumain ka ng kumain para hindi ka tablan ng ganitong virus. Mag-take yung iba nga na o-overdose na ng vitamin C, 'di ba? Pero tinatablan pa rin. Samantalang yung mga kapuspalad nating kababayan nung nag-strike ang COVID,
May nabalitaan ba kayong mga pulubi nagkaroon ng COVID? Wala, 'di ba? Bakit? Kasi palagi silang gutom. Makakain man sila sa loob ng isang araw, isa o dalawa, okey na 'yun. Poproblemahin naman nila yung kinabukasan nila. Ang virus po kasi mga kababayan kapag tumama sa atin 'yan, sa katawan natin, lalo kapag hindi ka nagfa-fasting, mas makakapit siya sa'yo ng matagal. Siyempre meron din tayong tinatawag na immune system at lalabanan niya 'yun kasi foreign ano 'yun, foreign entity o foreign object na pumasok sa'yo. Lalabanan niya 'yun pero kulang, kukulangin yung immune system kaya 'di ba ginagawa sa'tin nung pandemya uminom ka ng ganito, uminom ka ng ganyan, dagdagan mo yung dose ng vitamin C mo. Pero yung mga kapuspalad nating mga kababayan, 'di sila tinablan ng virus na COVID-19. Dahil po 'yan sa kakulangan nila ng pagkain at the same time, yung immune system nila, 'di ba, mas immune na sa mga gano'n. Kaya pasukan man sila ng virus ng COVID-19, mamamatay agad sa loob ng katawan nila 'yun. Kasi nasa peak yung immune system nila. Meron nga akong nabasa article sa mga baby, ang ginawa nila para mas lumakas yung resistensya nila, in-expose nila sa mga different types of weather para lumakas yung immune system. Although hindi naman related ito sa fasting, but yung katawan natin naturally nag-a-adapt 'yan. Kumbaga nagiging in survival mode. Kaya napakahalaga po nito. Kasi meron ding article na lumabas sa Amerika mismo kasi sa Amerika nagbo-boom na yung intermittent fasting. So itong mga big pharmaceutical companies, hindi sila papayag. Ang tawag kasi nila sa atin imbes na mga consumer, customers, 'di ba? Gano'n din yung mga ibang doktor. So gumawa sila ng article na delikado ang fasting, merong namatay sa fasting, ang chance ng heart, risk ay, mataas. So, napanood ko itong video na ito at marami ring mga doctors na pro-fasting at sa mga health enthusiast or nutritionist ang nag-disagree sa article na 'yon. Ginawa yung article na 'yon kasi may test silang ginawa sa mga tao. Pero yung kaya merong mga namatay o may mga iilang namatay sa fasting dahil bago lang sa kanila yung fasting. At nung ginawa nila yung fasting, meron talaga silang malubhang karamdaman sa katawan. Kaya nga yun po yung sinasabi natin na kung gagawin niyo po yung fasting or intermittent fasting or time restricted eating, kumonsulta muna kayo sa mga medical professionals o sa mga doktor. At the same time, wag din po kayong 100% a-agree sa mga doktor. Mabuti nga ako nung nagpa-check-up ako sa cardiologist, ano siya sa fasting, aware siya at sinabi pa niya sa'kin, "Maganda yung fasting, ituloy-tuloy mo lang 'yan." Unlike yung iba na mga doktor na hindi ko naman nilalahat 'di ba, kasi may mga pangangailangan din sila pero mas naka-focus sila sa pera at hindi sa oath na tinake nila na pagalingin yung pasyente. Sasabihin nila, "Ay hindi puwede kang mag-fasting." 'Di ba? Maraming, kailangan pang survey or test na gawin para sabihin nating ang fasting ay makakatulong sa'yo. Pero hindi po. Sabihin ko po sa inyo 100% Biblia na mismo nagsabi, Kasi sa mga makakapanood dito na kilala ko, alam niyo po kung saan nakabase yung faith ko, sa Biblia. Even Bible, nagsabi ng fasting, nakakatulong 'yan on a spiritual level. Kasi yung physical level sa fasting, susunod na lang 'yan, eh. Susunod na lang ang physical aspect doon sa, purpose mo biblically kung bakit ka nagfa-fasting. Ito po yung source natin, mga kababayan kung gusto niyong makakita o mabasa yung kung saan ko kinuha yung ano na yan. Marami kasing impormasyon sa internet na makakatulong talaga.
Biruin niyo kung lahat ng tao sa mundo ay magsisimulang mag-fasting, hihina ang ano, ang mga hihina ang kita ng big pharmaceutical companies na 'yan. Gagawa pa sila ng mga article na masama mag-fasting, ganito, ganyan, nakakamatay. Hindi po totoo 'yun, hindi po totoo 'yun. Marami na rin po ako napanood na video at naaral ng mga research na hindi totoo 'yun. So, sa next episode po natin, pag-uusapan natin ang Fast Like a Girl is hindi naman buong libro, kundi, specific, chapters lang ng libro na 'to kay Doctor Mindy Pelz. Kasi meron akong copy niyan at napaka-ano, ang dami kong natutunan sa libro na 'yan. Although yung title niya para sa mga kababaihan, hindi po totoo 'yan. Tinitle niya lang daw 'yun. Pero kahit sino puwedeng makabasa niyan. Specifically 'yan, sa mga kababaihan. Kahit mga kalalakihan, marami rin tayong mapupulot sa kaniyang, libro. Napaka-informative niyan. Next episode natin pag-uusapan po natin 'yan. Lalo na yung types of intermittent fasting at sa types of intermittent fasting na 'yun at kung ano yung mga tina-target niya. Lalo na kung naka-reach ka ng ganitong oras sa fasting, ano yung na optimize sa loob ng katawan mo. So, abang-abang po 'yan. Like, share, and subscribe. Salamat po sa inyong panonood. Dito po matatapos ang ating maiksing podcast on our episode 2, time restricted eating or intermittent fasting. Ingat po kayo. Salamat po. Pagpalain po tayo ng Diyos.